Hier, komm. Kasi nga sabi ng doktor, please, wag mong basain kahit kunti. Kasi yung basa mapunta sa ilalim. Kasi hindi talaga pwede pala. Ang lesson learned na yun sa akin. Hindi naputol yung kamay mo. Ayan, nakarma ka na kasi ang arte-arte mo. Comment ka pa kung negative lang pala ang i-comment mo. Sana hindi ka na nag-comment. I'm sorry for that. Patawad. Hello guys! Welcome back to another vlog. It's me, Oliver Kagas Chemiker. Ayan, dito yung bago nating ano guys. O, ang kate-kate at saka sakit. Ngul-ngul. Kasi bisa pa yung ngul-ngul na mas kate. So, kailangan natin itong... Nee, ich werde ja zwangsweise. So, und now. Jetzt mal. Yung parents ko po guys, bumili ng bagong Molton. Yung kinuha namin dito kasi gusto lang namin labhan. So, ang ginawa, sabi ng parents ko, kasi matagal na yun, di ba? Bumili sila ng bago. 140 mal 200. Itatapon na lang daw yun nila guys. So, si Dad Egbert, sabi ko, sa tinanong lang ako, Oliver, gusto ba ng bago? Sabi ko, hindi ko kailangan ng bago. Gusto ko lang nalabhan yun, tapos ibalik ulit. Tapos nilabhan mga cars. Tapos may yellow pa rin yung stain. Hindi man nakuha ang stain. So, sabi ni Dad Egbert, okay, I will buy. So, Dad Egbert bought it for me. Bumili siya ng bago. Egbert bought it for you. Bought it, who? You? Your daddies. Yung daddies sila. Yung bumili ng bago, sabi ko, na-shock naman ako. So, weißt du schon. Hindi ko sila matulungan ngayon. Kasi, Machen wir aber nur halb auf. gusto lang dalawa talaga. Nee, wir müssen den ganz aufmachen. Du So. kannst einmal aufmachen. Das ist Wieso? Du kannst es doch jetzt hier drauflegen. Pasensyahan nyo na ako ha, kayo muna dyan. zu sehen. Bitlikta ako ng kamera. So, und jetzt. So. Schieb das mal da rein. Auf den Boden. Halt das mal fest, bitte, Oliver. Was ist das denn? Warte. Diba? Parang, wait lang, tulungan muna natin. Ich bin noch nicht drin. Ja, du bist noch nicht Nee, drin. nee, nee. Ich bin drin. Ist nicht. So. Warte. Jetzt ist noch nicht richtig. Wie, das ist noch nicht richtig. Also ich könnte jetzt machen, das wird passen. Ja, aber ich bin hier. Ich habe noch nicht die richtige. Ich muss die Naht in der Mitte haben. Du musst noch ein bisschen hier. So, jetzt habe ich die Naht in der Mitte. So. Das wird ja auch später gut sitzen. Eben. Ich habe hier keinen Pümpel. Ja? Ich kann hier nicht ziehen. Der Reißverschluss ist bei dir. Ich mache jetzt hier. Halt nur fest, du hast nichts zu machen. Warte. I want to sleep now. I want to sleep now. So, So, jetzt direkt aufs Bett. looks like new. But old. Na, andersrum, andersrum. Ich habe die Finger doch. Guck mal, ich habe überschnitten. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Keiner hilft mir. Nur damit die der Reißverschluss unten ist. Ich mache überhaupt nichts mehr. Ich habe die Hände kaputt. Alles. Wieso nimmst du nicht das Neue? Gib das Neue her, komm.
Guck mal da, ich muss aufpassen, das fängt an zu bluten. Ja. Ich kann das nicht machen. Ich muss erstmal in der Hand machen. Er blutet. Also, Oliver. Und dann hier? Was? Hier. Was? Dieser. Diese. Ja, was soll ich denn machen hier? Jetzt zurück. Warum? Das nächste Mal. Das andere Bettzeug auch. Ja, ich hab schon. Was hat er hier? Von vorgestern. Das ist noch fresh. Ich habe noch Meine nicht. Schuhe. Hier. Danke, ich mache jetzt. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Matratze. Hier. I hope I like that. Ich glaube, dass du jetzt überhaupt nicht mehr aus dem Bett kommst. I hope Das ist I... die alte Hier. Ja. im Keller. Dankeschön. Herrn. Alles. Muss ich jetzt duschen? So. Willst du jetzt duschen? Ja. Das aber kommt ja nicht in Frage. Warum? Du kannst dich ein bisschen abbrausen, Warum? aber das darf auf keinen Fall nass werden. Ja, ich muss auch Plastiksilofenio Das bringt aber nichts. Doch. Es läuft dahinter. Guys, wait lang po kayo dyan ha, kasi tapusin ko lang po dito. So. Hi guys, natapos din. Di ba kung napansin nyo, nanood kayo sa other vlog ko, recent vlog, di ba kinuha namin yung puti, tapos nilaban ni Daddy Egbert. So di ba nakuha yung stain? Yung mga stain na yun, kasi minsan kasi nagkakape ako dito sa bed ko, so mga ano ng stain, kaya di nawala. At saka yung dugo din po yun, guys, may dugo din doon. Kasi nung hindi ko sinabi sa mga parents ko na meron ako ditong sugat, kasi 1 week before ko pa man sinabi nila sa kanila yun, di ba? So, meron po siya ditong, yung dugo niya, na ano siya dyan, yung, ano nga dyan, nagdugo-dugo ka, guys. O hanggang, na ano siya dun sa Molton. Mabuti lang may protection ng Molton kasi ang Molton is yun yung ano siya. Kaya may Molton kasi yun yung protection sa mga bed. At saka sa napansin niyo po din po sa restaurant, sa table ng restaurant siya sa table, di ba? May Molton yung puti sa ilalim. Kasi yan yung protection for stain, kung ano ng wine, coffee, o dugo ba yan. Para hindi siya diretso talaga sa doon sa ilalim kasi may protection para pwede siya labhan or ano pang gagawin. Kaya it's the same goes like this guys, kaya hindi siya madiretso sa yung sa kutsyon, yung foam, hindi siya madiretso. Kaya pwede siyang kunin. So, paglabay ni Dad Egbert, hindi na, yung may stain doon, hindi pa na ako may malaking stain, ano, hindi siya nawala talaga kahit ano pang nilagay niya doon. Sabi niya, Lonstish daw. Sabi niya, hindi daw siya worth it. Kaya bili lang siya ng bago. Tayo kasi mga Pilipino, tayo mga Pinoy po kasi guys, na kapag kaya pa, gagamitin pa natin, kahit sira, or ano pa yan, gagamitin pa rin natin, before tayo bibili ng bago. Sa kanila, kahit ganun lang yun, bili agad ng bago.
Ay, sabi pa ni Daddy Egbert. Kaya nga, Oliver, nagtatrabaho tayo ng maayos at nag-save ng pera kasi kapag may mangyayari, ano bang dapat bilhin, bilhin natin ulit. Bibilhin natin, hindi yung ano lang, save ng save. Kailangan, ano din na yung pera natin, i-enjoy din po natin. Sabi ng dalawa. Ako kasi yung tao na mahilig mag-ipon. Guys, kung pag pinanganak ka, kasi mahirap ka, guys. Tapos magkapera ka, it's either manibago ka sa pera na pinhawakan mo or yes, manibago ka talaga sa pera na meron ka and then it's either magastos kang tao or it's either magsisave ka. Nasa dalawa lang po yung choices kasi di ba for example, mahirap ako, pinalaki mahirap. Pinanganak kong mahirap, tapos lumaki ako na medyo okay na, nagkaano ng konti ng pera. So, may dalawang choices tayo. Yung isa, kung palagi ka mag-iipon-ipon or maggastosero ka, palagi ka nagagastos kasi nga, nanibago ka ba na may pera ako. So, gastos tayo kasi bago lang to eh. One day millionaire and tomorrow is another day. Oh, di ba? Ibahin niyo ako kagay. Kasi kapag ako kasi, sabi ko, lumaki ako mahirap, pinanganak ako mahirap, and ayoko na paglaki ko, mamatay din ako mahirap. Yes, it's okay, ni-enjoy natin ang pera. That's normal, that's okay. Pero wag lang palagi kasi din natin alam ko ano ang mayari bukas. Baka tomorrow wala pala tayong pera kasi gastos ng gastos, wala din makain, di ba? Share ko lang. At saka ngayon, super sakit na Makati. Ngayon, mag-dinner ako. Normally hindi ako nagdi-dinner. Pero kailangan ko mag-dinner kasi kailangan kumain ako para sa aking antibiotics. Opo. Meron naman ako isa pang damot na yung sa morning naman before breakfast inumin ko yon. So wala pa akong kain noon, inumin ko na 30 minutes before breakfast. So ngayon dinner, sabi ng sabi ng doktor ko, kailangan kumain ka before ito i-take kasi po grabe ito sa katawan mo, so kailangan may laman. So anyway, maliligo ako ngayon and kung maligo ko ka guys, hindi ko ito basahin kasi sabi ng doktor, don't scratch, don't scrub, and don't wet. Huy, ano yun? English yun. Sabi, wag mo siyang basain. Kasi, nasirado siya. Kung basain siya, masagatan yung sugat ko. Tsaka sabi ng doktor, ito pala sabi ng doktor ko kasi sinasabi ko sa kanya na, anong ginawa mo dyan? Yes, everyday ko siyang nilinisan ng tubig. So, no, hindi dapat tubig yung ginamit mo. Dapat disinfection. Kasi yung tubig, may bacteria pa rin pala yun kasi hindi siya na-sterilize. Tsaka may bacteria talaga. So, pag nilinisan mo yun, wala. Kaya infection ka. Kahit late mo na sinabi mo yun dito sa amin, at least, hindi siya umabot ng 1 month, 3 weeks, 1 month. Kasi kapag nangyari yun, ma-infection ka, tapos yung ma-infection ka, ano yan sa brain mo, baka mag-collapse ka lang. Ayan, sabi ng doktor, next time ha, huwag kayong magmamagaling. Ay, doktor nagalit sa akin, nagalitan ako. Hindi naman ako palagi nagalitan nila, like, nag-alala sila, tsaka sabi ng mga parents ko, sabi niya, next time ha, huwag mo magaling na okay yan na ikaw lang, sabi ng mga parents ko. Sabihin mo agad sa akin kung ano may problema ka, isabihin agad sa akin kasi solusyonan agad natin. Ay, iba talaga. Pero kasi tayo attitude na, huwag mo nang sabihin, okay lang muna to, baka ma-okay lang to. Ayaw natin mag-alala ng ibang tao, pero, which is wrong pala yun, no? Hi, kakatapos ko lang pong maligo, tapos itong, plaster o band-aid, plaster, no? Nilagyan ni Dad Uwe ng foil, or yung ganito. Ganito niya, kasi nga, sabi ng doktor, please, huwag mong basain kahit kunti. Kasi yung basa, mapunta sa ilalim, mabasa ulit yung mo, sugat. At saka yung, pa naman daw, ang ating, sabi ko sa inyo, diba, na yung tubig ay may bakterya yan. So, nilagay na Dad Uwe, sabi ko ba, Dad Uwe, maligo muna ako ha. Ha? Maligo ka, tas ganyan, mabasa yan, kahit naligo ka, ganito ako maligo ka, shower, ganito ako, like, parang wawi, parang ganito palagi, naligo ka na, sige, ganito ako, tapos hanggang mapisikan kasi pa rin siya, may pisik, no, kasi ulo natin, ng tubig, tapos diretso siya dito, talaga, totoo talaga sinabi rin Uwe na mabasa, kasi sabi niya, lagyan natin ng plastic cellophane. Dami pa. Sabi ko, ang dami pa naman ito. Kapal-kapal pa ng paglalagay. So, it's better na daw kaysa sa kunti lang mabasa. Ano pa rin. Oh, ang dami ikot-ikot, oh. Diba?
Pwede pa to bukas. Sama to, itapon. Pwede pa pala to bukas. Wala eh. I-ano lang natin to. Oh, hindi siya nabasa ko, guys. Perfect. Hindi siya nabasa. Grabe, naligo ko guys, ganito. Nahirapan nga po ako guys mag-deo. Dito, okay lang, mag-deo ako dito. So dito, nahirapan ako mag-ganun pa sa deo. Oh. Muna, Oliver, sige. Tusuka pa ng samad para infection ka. Feeling mo naman, doktor ka. Ay, alam ko yan ang gusto nyo sabihin sa akin. Inunahin ko na kayo. So, ano na ako. Tapos ako maligo, so I will take my dinner na kasi para makainom natin ng gamot. Guys, nagluto po ako ng tinulang manok kasi gusto ko maghigop ng sabaw. Meron tayong vitamins, protein, para talaga na madali ang ating pag-heal sa ating sugat. Kapag ko po ito niluto, ngayon ininit ko lang po siya dito na tinulang manok. Naglagay ako ng maraming gulay guys. Kahit anong gulay na nilagay ko dito guys. Kahit anong gulay na lang talaga to kasi hindi naman siya hindi naman nakakasama, hindi naman makahilo o nakakalason. Hindi naman nakakalason yung mga gulay-gulay kasi vitamins man siya. Yung mga green leaves ba. Naglagay ako dyan dito. Para ma-okay talaga tayo. Para magalaw-galaw na natin to ng di ba, mabilisan kasi ayoko ba na, alam mo kapag nagkasakit ako o may karamdaman ako, para akong hopeless. Alam mo yung tinitingnan ko yung mga parents ko na sila gumagawa sa bahay, sa hotel, na ako parang ay, dapat ako yan dapat ako nandyan kasi diba tumatanda na sila, hindi na sa mga bata. So parang ako ba na tumitingin sa kanila, hindi, wala akong magawa, minsan talaga wala magawa, pero sila man ang nagsabi sa akin na you need to i-gain mo yung immune system mo ulit, yung maging strong ka ulit, yung muna unahin mo, katawan mo muna unahin kasi diba, hindi naman kasi palagi na tayo strong, minsan talaga may yung immune system natin yung lumilevel down talaga siya, di ba guys? So, yun. May sabihin po ako sa inyo ba? Kasi di ba sinabi ko sa vlog sa inyo about sa nangyari sa akin. Di ba? Alam nyo, pwede naman hindi ko sabihin, pwede ko naman yung isekreto, pwede ko naman na wala akong sabihin na may nangyari sa rito. Pwede naman yun, pwede ko naman in private, di ba? Sinabi ko lang to sa inyo guys for awareness. And then, para hindi talaga na kayo ang mag-self-medication kasi hindi talaga pwede pala. Lesson learned na yun sa akin, it was my mistake. Sinabi ko din po sa inyo kasi din naman para mag-alala talaga kaya guys, hindi yun talaga yung ang punto ko. At saka na kayo sa akin, maawa kayo sa akin. Pero I know na napanood nyo yun, naawa din naman talaga guys kayo, di ba? Kasi marami ako nababasa mga comments and then meron din talaga ng mga bad sinasabi ko talaga sa inyo, mga negative din. Sinabi doon, ayan, nakarma ka na. O, di ba? Grabe talagang bunganga ng mga iba. Grabe ba? Ang bilis magbitaw ng mga masakit na salita, mga negative, di ba? Ayan, nakarma ka na. Mabuti lang, hindi yan naputol yung kamay mo. Yan ang sinabi. So, pag tingin ko sa profile nila, basta YouTube to kagaysa, pag tingin ko sa profile nila, huy, isa pala tong ina. Di ba kapag ang ina ka, guys, no? Kung ano mangyari sa anak nila, magkaganito man, di ba, maawa. Pagsabihan na, diba, yun yung nature ng isang ina, maawa, yung anak nila para maging okay, para hindi mas magbe-burst pa. Imbes kawawa yung anak, pa talaga, alam mo yung, diba, kung kawawa na yung isang anak mo, diba, mo siya para mahilom, para hindi siya mag-self-pity, diba, kasi sa nangyari. Pero iba, pati ko bahala, isang ina. Nakita ko kasi profile picture niya, babae, na yung mother figure talaga siya, yung mukha. Pati ko, ganito siya hindi ko siya ginajudge ha, pero sa comment niya kasi, doon ko siya na-judge, sa comment niya sa akin na mabuti na, hindi na putol yung kamay mo, ayan, nakarma ka na, kasi ang arte-arte mo. Diba? Arte-arte ko, edi ang arte ko, bakit ba? So, pa yung kubalo, ganito ba siya sa mga anak niya? Kung mayroon man siyang anak, ganito ba siya mag-alaga? Ganito ba siya magsalita sa anak niya? Kasi, di ba, kapag inak ka, maawa ka, di ba? Tulungan mo yung anak mo para mag-heal, para ma-okay lahat. Tapos yung iba, may nag-comment pa doon na, ayan, natuluyan ka na. Sabi ko, grabe naman sila ka-negative. Tapos mga mama to.
may mga kilala ako mga motherhood, mga mother na, ang babait naman nila, ang bait silang anak, kahit hindi nga nila ako ano-ano, mga bait sila sa akin, di ba? Kasi nga, nakita nila na parang anak na din nila ako, or barkada ba, may ganun. So sila, may iba talaga, mga negative. Sabi ko ba, naka-reply talaga ako doon ka, guys. So sorry, minsan kasi hindi talaga ako nag-ano ng mga negative. Pero yun kasi, naka-reply talaga ako, sabi ko pa doon, oh, don't talk if your mouth is full, di ba? Sabi ko, nag-comment ka pa, kung negative lang pala ang i-comment mo, sana hindi ka na lang nag-comment. Isarili mo na lang yan, di ba? Yung iba, ano talaga kasi, di ko alam ano kayang punto nila, siguro para masaktan ako, para ma-down ako lalo, pero magkakamali sila, hindi ako madadown. Lalo na kapag may Panginoon ka sa buhay mo, may faith ka, hindi ka madadown na agad-agad. Yan sila kasi, sa mundong ito, marami talaga mga temptation, marami mga evil eyes, marami yan. Kaya ikaw, kung may faith ka sa Panginoon, hindi ka matitempt ba? Walang temptation. Go pa rin sa goal nyo. Hayaan yung sila kasi sa ano ko pa man dati kasi mga struggle ko dati pa na sinabihan pa nga ako dati na hindi ka makapunta sa ibang bansa, hindi ka makapunta dyan, hindi ka maka-abroad. Sinabihan ako marami sumasabi sa akin kakais, wala kang ulang patutunguhan ang buhay mo, hanggang dyan ka na lang. Sinabihan ako niyan kakais. So yun, ginawa ko yung motivation. Kakais yung mga sinasabi ng mga ibang mga basher ngayon sa akin, mas malala pa yung sinabi sa akin na ibang tao na kilala ko, makamag-anak ko, na masasakit. Gusto akong patayin yung dahil sa selos, dahil sa inggit, yun. Ano may kalis, pero binawala ko yun kasi hindi naman ako masyadong pumapatol sa kanila. So ginawa ko na lang siya motivation, and then iniyak ko sa Panginoon. Kasi di ba kapag iniyak ko sa Panginoon ang bahala sa'yo. Sabi ng Panginoon, wag ka nang pumatol, wag ka nang mag-revenge. Ako nang bahala, ako mag-revenge para sa'yo. Di ba? Kasi kung ako pa mag-revenge sa kanila, parang naging ako na din sila. Alam mo yung kung mag-revenge ako, magiging masama din ako. So, sabi ng Panginoon, don't do that. I will do it for you. Diba? Kaya ngayon, nakasabi talaga ako sa, grabe ka naman talaga makapagsalita. Oy, kung wala kang magandang masasabihin, sarili mo na lang yan. Huwag mo na i-comment. Kung ano ko ano niya yun. So, yun lang masabi ko. Sana, nabasa yun ni Mami Rose. Sabi ni Mami Rose, nag-reply siya doon na, please, spread kindness. Sabi ni Mami Rose, grabe ni mga tao ngayon ka Oliver, no? Grabe na talaga sila ba? Siguro dahil sa pandemic, nadala-dala na hanggang ngayon. Pero kung ganyan ang gusto nyo, at yan talaga ugali ninyo, hindi yan talaga mababago. Kasi hindi naman ako perfect na tao. No, minsan, meron ako masasabi meron ko iniisip na masama. Minsan, meron tayong masasabi sa ibang tao, sa isang tao na anong ginawa niya. Pero, sinasarili ko yun kagaya. Hindi ko talaga kinukomment para masaktan yung isang tao. Sinasarili ko or kinukwento ko lang. Alam mo yung kinukwento ko sa mapagkatiwalaan ko. Like, gusto ko lang, ganito pala siya, no? Yung ganyan. Kasi hindi naman tayo perfect. Meron talaga tayo masasabi sa isang tao. Pero iba talaga, i-comment talaga para masaktan. Ako, hindi ko i-comment para masaktan kasi malilearn naman yan. Hindi man ngayon ba? Hindi man ngayon, pero eventually. Kaya may kumakain po ito na, may nagsaslice po ito na bread. Bread with yogurt. Bauer yogurt. I bought it for you. Thank you. Sister. You need... Guten Appetit. Hindi po ako ngayon maliligo kung hindi mag-half bath po ako. So, lagyan po natin to ng plastic cover. Ito yung plastic cover na kinuha ko na nilagay ni Dad over. So, i-reuse lang po natin ulit. Sayang kasi. Pinoy po kasi tayo, mahilig tayo. Ito yung talaga natin na mag-reuse. Kung kaya pa, pagpilitin. Kasi kaya pa, okay pa naman. Di, gamitin pa. Sa kanila kasi, isang gamit lang, itapon na agad. Ibahin niyo ako. Tatawa lang tayo dito kagad. Pero makatito. Sinasabi ko sa inyo, makatito na masakit. So, let's cover it up. Let's cover. Okay. Cover natin. Kasi po mabasa. Bawal tong basain. Sabi ko talaga dito, no? Paano pa to? Ganyan. Sabi kasi ng doktor, please, huwag basain. Kung gusto mo talagang ma-okay yan,
Ay, kalisod. Mahirap pala man ito, Kakis. Uy. Mahirap kapag mag-isa ka. Mga parents ko, busy kasi. Kaya hindi na ako napatulong sa kanila. Busy sa kapanood ng TV. Kasi chilling time na kasi nila. Ay, chill time. So, ayaw ko nang mag-disturbo sa kanila kapag mag-chill yan sa kagas. Hindi ko na sila didisturbuhin. Okay, kung ano lang, kung importante lang talaga, disturbo ako sa kanila. Pero kung hindi naman masyadong importante, hinahin ko sila kasi mag-chill sila kasi all day, maraming ginagawa. So, ito yung time na mag-chill sila. Pero kung pagsabihan ko sila na, please help me, papayag man sila agad, pero wag lang. Kaya ko naman to. Makakbat ako ngayon, hindi ako maligo. Naligo man ako kahapon. Huy! Normal, everyday ako naligo kagis na, pero this time, hindi talaga pwede. Sabi pa ng mga parents ko ba, Oliver, alam mo yung sugat mo, sa summer pa yan ma-okay. Sabi ko, ha? Tagal pa naman ng summer. Sabi ko, kung sa summer pa ma-okay, ang tagal-tagal pa siya ma-okay. Hindi siguro kasi mag-healing process naman siya. Sabi lang, kasi malaki siya, okay lang kung maliit niya kasi mabilis lang niya, ilang weeks lang tapos na. Bloody ko gets. Yun ang sabi lang sa akin talaga, so I hope, no? Ay, hindi na maging summer kasi dami kong gagawin sa spring. Sa spring, di ba? Spring muna. After spring, mag-summer na. Yung spring, tagsibol. So, sa spring kasi may gagawin ako sa spring. Kasi yung ano ko ba, di ba may garden house na dyan, or garden yung palagi kong tinatanim yun dati. May plano ako dyan, magtanim ako dyan ng mga salad ulit. Yung ano ko, yung Givex house, yung greenhouse. Ang plano ko kasi, sa spring, magtanim ako ng salad, kamatis, yung maliit na kamatis na pang salad talaga yun. At saka pak choy, kasi mabilis daw siyang itanim. Kasi pag matapos na siya, pag isang harvest, tanim ulit kasi mabilis lang naman siya. Tsaka mga ano-ano pang ano sa greenhouse. Tapos, ang plan ko pa, di ba, nagtanim kami ng apple. Kami dad ube ba, nagtanim kami ng apple, dalawang puno, yung kulay green at saka kulay red. Pink. So, sabi ko pa kay dad, magtanim ulit tayo ng ibang prutas kasi sayang ang araw, sayang ang week, sayang ang year. Walang tinanim na prutas. So, magtanim kami ng pear or sa German pa is Berne kasi masarap yan. Parang yan siyang, yung lasa niyan guys, parang guava. Parang guava ba? Yung sa atin yung bayabas. Yeah? So, parang bayabas yung ang lasa niya guys. So, super sarap niya guys. So, yung itanim ko. So, excited din po ako sa ating apple this year kasi namunga siya last year. So, this year mamunga ulit. Ay, may tao pala sa ilalim. So, mamunga siya this year. So, excited na naman tayo doon sa labas. Kasi kapag summer, marami tayong ginagawa, dami nating gagawin, dami nating ganap sa summer. So, kailangan ma-okay na to before summer para magtanim na tayo ng yung berne. Kailangan pa siyang hukayin yung lupa kasi itanim yun doon. Bibili pa kami ng berne na or yung pear na puno doon sa ube. Ube is market yan siya. So, doon tayo makabili doon. At the same time, maglinis tayo sa greenhouse. Yung old soil doon, dapat itapon siya. Tapos, bili ng bago. Lagyan ng bago. So, buhat-buhatin talaga natin yung sako-sako. So, kailangan maging okay ako para makabuhat-buhat tayo ng sako. Para next time, kung mabangga man ako ulit, gagawin ko na sinasabi ninyo, sinasabi ng mga parents ko na please don't ukit the samad or the kasi para ma-okay na siya minsan. So, it was my mistakes and I'm sorry for that. Patawad Oli, patawad self. So, ayun, maghakbat na ako guys ha. Hayaan ko muna kayo dyan kung anong ginagawa nyo dyan. Gawin nyo na lang akong background dyan, panoorin nyo na lang ako. Nagluluto kayo dyan, kumakain kayo dyan, nagchichilling ako kayo dyan. Gawin nyo na lang akong background guys. Panoorin nyo na ako kahit naboboard na kayo sa buhay, naboboard na kayo sa vlog ko. Panoorin nyo pa rin kasi tulong-tulong para marami pa tayong ma-invest sa Pilipinas.
Promise. Kasi may plan ako sa mga kapatid ko na meron akong ano sa kanila, like, sa plan, hindi ko lang sabihin sa inyo kasi baka masuhong, di pa masuhong ko kapag sinasabi mo yung mga plano mo, masuhong kasi marami mga evil eyes or evil ears.